So let's do market analysis and BTC. Sige, go BTC tayo and gold. Let's go for BTC. So, hindi kasi ako nag-scalping. Hindi rin ako nag-i-intraday. Hindi rin ako nag-swing trade kay BTC. More on position trade tayo. So, gagawa sa natin dito is nag-i-spot tayo. So, naghahanap tayo ng mga dip. So, kapag nasa dip, nasa support, si Bitcoin, doon tayo pumapasok. So, nag-i-spot tayo, doon pinapasok lang natin, nag-entry lang tayo ng buy. So, regular naman tayo nag-entry ng buy, but we make sure na syempre kapag nasa dip siya, doon tayo talaga nag-full blown ng entry, ng volume. So, honestly, simple lang ako mag-analyze sa BTC. Hindi masyado ako naghahanap ng mga kung ano-ano mga confluences. Focus din talaga ako sa price action and support and resistance. Si BTC kasi mga macro driver na rin naman talaga niya is mga institution na rin talaga, hindi na lang retail. That is why madalas pina-follow niya na rin talaga yung mga psychological levels like sinusunod nila yung mga support and resistance, not unlike with other coins. With Bitcoin, since marami ng mga holders sa mga big institutions, mga banks, hedge funds, talagang pina-follow niya na kung ano yung galaw ng mga macro drivers. So right now, titingnan ko since nagpo-position trade tayo dito, nakatingin na ako sa monthly time frame. And dito sa chart natin, kung mapapansin nyo, ito, this one. Ito yung chart natin for BTC. Ayan. So, nandito tayo sa monthly time frame ng BTC. And kung mapapansin nyo, meron tayong upward trend channel. So, ito pa, akat na yan, this is upward trend channel. Diba? So, obviously, for our monthly time frame, bullish pa rin talaga siya. And pina-follow niya tong ating support and resistance. Diba? Kasi nag-create siya dito ng higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. And now, it's creating another, hopefully, magkaroon na siya ng another higher high. Kasi kung mapansin nyo, ito, dito. If you will notice, ayan, after massive sell-off, di ba, na-reach na itong ating resistance. Nagkaroon ng massive sell-off dito. And mapapansin nyo naman yan, napakalaking body to. So, merong in control dito, which is yung mga sellers. And now, nag-print siya dito ng doji. Itong candlestick na to, this one, this is a doji. That means indecisive yan. Meaning na indecisive, hindi na sure. Kumbaga, meron ng nagugulumihanan na siya. Nagugulumihanan na siya if tutuloy yung pabagsak to. However, since nagkaroon ng doji dito, ibig sabihin, nagkaroon ng reaction dito sa ating support na to. And na nagkaroon ng reaction dito, that means nag-diminish na yung power ng mga sellers. And now, it's printing a bullish candlesticks here. And bullish candlestick here. And we're just waiting to end this candlestick in 18 days. Yan. So, 18 days, hopefully, mas lumaki pa yung body nito. And from there, this gonna be a confirmation na pwede na tayong mag-buy for BTC. So, most probably, kapag nakita talaga tayo na mag-end to na talagang strong bullish siya, then most definitely, we have a strong confluence na si BTC could go up na up to here sa 140k. So, another all-time high yan, guys. 140k, if ever man. Na ito, irespeto niya itong support na to. Diba? Very, very simple lang ating analysis na BTC. Trend channel lang, support and resistance. So, padira. So, yung mga possible ang mangyari dito kapag lang naman violate niya finally itong ating resistance. Kasi guys, kapag ito, so for example ito, kasi 18 days pa, marami pwedeng mangyari sa 18 days, diba? Pwede may mga news na mangyari dyan. Itong bullish candlestick na to, mag-iba ang kanyang ihip ng hangin, bigla niyang basagin itong strong support dito. And then most definitely, baka ito ibalikan niya itong support na to, diba? And it's gonna be confirmation of reversal. So possibly, magkakaroon na ng bearish movement na malala sa BTC if ever man basagin niya to, itong support na to. So if we're gonna go down sa lower time frame, itong nasa taas, wait lang, itong nasa taas, this is our daily time frame sa BTC. And as you can notice, di pala, gold pala yan. Balitan natin to na BTC. Changes to BTC. So, this is the monthly time frame, this is the daily time frame. And as you can see, mapapansin nyo rin naman na nire-respect nyo talaga yung trend channel dyan. And kung makikita nyo, kung lalapit natin itong pinakamalapit na trend right now. So, ito yung zoom in version nung area na yun, wherein kung mapapansin nyo, talaga nagkakaroon siya ng reaction dito sa support area na to. That's why hindi niya mabasag-basag. So, it's forming a sideways. This is an indecisive
kung mapapansin nyo dito, ayan, kung mapapansin nyo dito sa monthly time frame, indecisive siya, di ba? So, nag-reflect dito is consolidation sa daily time frame. And then after this, doon natin malalaman, pwede kayong mag-drawing dyan ng rectangle. Ayan, pwede kayo mag-drawing ng rectangle dyan. And kung ano i-break niya dyan, that could be your bias. Diba? So right now, hanggat hindi niya binibreak yung rectangular na yan, yan. No trade zone yan. No trade zone yan. However, kapag yan binbreak niya, at binbreak niya dito sa taas, then you can go for buy. Diba? Lagay nga lang yung SL niya dito somewhere here. Pag ang binbreak niya naman is itong ilalim, then you can position a sell here. Yan, ganyan. Tapos, lagay mo yung SL just above the resistance or support before previous support. Ayan. So, pwede ganyan yung pwede nyo gawin. Mag-antay lang kayo dun sa consolidation na yan na ma-break. Dun sa mga gustong mag-swing trade or mag-intraday. Ayan, diba? Pero ikaw, kung magpo-position trade ka, antayin mo matapos to. Antayin mo matapos ng candlestick na to, which is 18 days. And kung mag-print ka ng bullish, then you have a confluence to buy. And then for gold naman, yan, alam niyo, ma-active ako mag-trade sa gold. So, kahapon nagpa-buy tayo sa gold. And ito yung entry natin sa gold. Ayan, OTP smash tayo dyan eh. Ayan. Naka 180 pips din tayo dyan sa gold. Because, ito, nung umakyat si gold, pinasok natin yan. Nung paakyat siya dyan. And right now, it's forming bearish. Yan. Kasi nag-react na siya eh. Yung gold kasi, ay nandito siya ngayon sa resistance area, which is, kaya nagkaroon ng reaction yung market dyan. Yan. Nagkaroon siya ng bearish candlestick because nag-react na siya dito sa resistance. So, ngayon, possible, today, bumagsak siya. If ever, depende sa news yan, guys. But, based on technicals, possible yan nire-respect itong resistance. And magkaroon siya ng correction. So, pwede siyang, ayan, umakit siya dyan, mag-bounce siya dyan, and then bababa siya dito to correct, and then saka siya akit ulit. Ganun siya. So, ngayon, we will expect na somehow, baka yung market would correct and go down dito. Or otherwise, babasagin niya itong ating previous resistance dito. Check natin yung news ngayon. Ayan, magkakaroon ng CPI, mamayang 9:30 p.m. Kung gusto niyo mag-check ng news, punta lang kayo ng Forex Factory. Ayan, forexfactory.com. And then, ayan, makikita nyo dyan na meron tayong news, core CPI, year on year, month on month, dito sa 9:30 p.m. So, ang data, sabi dito is, yung CPI daw is, aakyat. Ayan, aakyat daw, from 0.2 to 0.3. Okay. So, kung magiging resulta nito or actual nito is really favorable for US dollar, then most definitely, tama siya, babagsak nga si gold for a while for correction. Kung ipa-follow nyo itong forecast na to. So, for our bias for today, technically speaking and fundamentally speaking, it's bearish for gold for the day. So, kung mag-entry kayo ng sell dyan, medyo contrarian yun kasi overall trend pa rin talaga is bullish. So, kung mag-sell ka ngayon, medyo maging careful ka with your lot size kasi it's against the macro bias natin, which is uptrend, diba? So, that's for gold. So, ayun lang guys. I hope meron kayo nakuha today. If you want to learn more about trading, I highly encourage you to visit our website, www.legendarytradingacademy.com. And if you want to enroll for our face-to-face and online classes, then meron na available. Whatever level you are currently in, entry level ka man, zero knowledge, wala kang idea about trading, we have classes for that. We also have classes for those medyo advanced na, gusto na matuto ng mga advanced strategies. We also have classes for that. So ano pang inaantay mo? Mag-enroll ka na. See you very soon.